Ang katotohanan ay walang kinikilingan, pagkat tunay na datos ang siyang pinaka-inaasahan. Samantala ang kuro-kuro o opinyon ay nakabatay sa damdamin at sariling nais. Maging objektibo kung lehitimong sagot ang iyong hanap, kung ang iyong pananaw gustong ipaliwanag, pagiging subjektibo ay kailangan. Sa mga sitwasyon ng pangingilatis ay dapat gamitin upang mapunta sa tamang ating kaalaman. Ngayon, alam mo na, ay di ka na malilin ng ninuman. Ikinababahala ng pamahalaan at ng mga netizen ang patuloy na paglaganap ng fake news na maaaring magdulot ng kalituhan at kabuluhan sa lipunan. Kaya naman buspusan ng ilang mababatas na bigyang solusyon ito sa pamamagitan ng pagpaparusa sa sinumang nagpapakalat ng baliw impormasyon o fake news. Magandang araw! Ako, si Ginoo Ann, ang aalalay sa inyong pagkatuto sa araw na ito. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ninyo ang inyong module, ballpen at papel. Dahil atin nang uumpisaan ang ating aralin sa araw na ito. Dahil dito sa aking classroom, ang bawat bata ay pipinuhin ng pagkatuto sa wika at panitikang Pilipino. Samahan niyo ako dito sa Filipino Kaalaman. Uwi ka na? O ba't parang malungkot ka? Ikaw kasi, pinagsasabi mo na ako ang kumuha ng nawawalang bang-bang. Hindi mo alam na ipinakuha na sa akin yun bago pa ito nawala. Ganun ba? Hindi ko alam na pinakuha pala sa iyan ni mo. Pasensya ka na, nakapagpayag ako ng opinion base lang sa nakita ko. Okay na yun. Tara, sabay na tayo umuwi. Libre na lang kita ng ice cream. Pero ba yan, tara. Ayon sa Batas Republika Bilang 10175 o mas kilala sa tawag na Anti-Cybercrime Law, o ang sino mang mapapatunayang nagpapakalat ng maling balita o fake news ay maaaring magmulta ng 40,000 hanggang 200,000 pesos at maaaring makulong ng hindi papaba sa 6 na buwan. Sa ngayon, napakadali lang makakuha ng impormasyon dahil sa pag-unlad ng teknolohiya. Pero paano ka nakatitiyak na makatotohanan at hindi lang opinyon ang iyong nakukuhang balita? Iyan ang inyong mapag-aaralan ngayon, ang pagsusuri ng pahayag o opinyon o katotohanan. Para maunawaan mo ang ating paksa ay narito ang inaasahang kasanayang pagpagkatuto na dapat mong makamtan. Nasusuri ang pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Base sa nakikita mo sa larawan, naranasan mo na ba ang mga tuwiran o ilahad ang mga dahilan at ebidensya upang maging makatwiran ang iyong panig o punto? Ating balikan ang video ng usapan ng dalawang magkaibigan at bigyan mo ng pansin ang kanilang pahayag. Uwi ka na? O ba't parang malungkot ka? Ikaw kasi, pinagsasabi mo na ako ang kumuha ng nawawalang bang-bang. Hindi mo alam na ipinakuha na sa akin yun bago pa ito nawala. Ganun ba? Hindi ko alam na pinakuha pala sa iyan ni mo. Pasensya ka na, nakapagpayag ako ng opinion base lang sa nakita ko. Okay na yun. Tara, sabay na tayo umuwi. Libre na lang kita ng ice cream. Pero ba yan, tara. Ang napanood mo
ay isang halimbawa ng paglalahad ng argumento. Ano nga ba ang salitang argumento? Ang argumento ay pangangatwiran o paglalahad ng mga dahilan at ebidensya upang mailahad ang iyong punto o para paniwalaan ka. Ngayon, may makakasama tayong isang kaibigan na susubok sa iyong kakayahan. Magandang araw, Binibining Wapaw. Magandang araw din, Ginoong Ad. Nag-aaral na po at nakasama kita sa araw na ito. Magandang araw din sa inyo mga bata. Natutuwa ako na makasama kayo upang lalo hasain ang inyong kaalaman. Alam ko namang nakuha na ninyo ang unang konsepto na itinuro sa inyo ni Ginoong Ad. Ano? Handa na ba kayo? Tara! Para sa ating panuto, isulat ang argumento kung ang mga sinusunod na pahayag ay nagpapahiwati ng pangangatwiran o punto at hindi kung wala pangangatwiran o pagpupunto na ideya. Para sa unang katanungan, masarap ang ice cream. Ano ang naging sagot mo? Kung hindi, tama ka. Mahusay. Hindi ito nagpapahayag ng pangangatwiran o dahilan ng pagkakasabi ng pahayag. Ikalawa, huwag ka nang magpuyat para hindi ka mahilo at makapag-focus ka sa isang magbukas. Ang tamang sagot ay argumento. Nakuha mo ang sagot dahil naglalaman ito ng pahayag na nangangatwiran upang maiputo ang isang ideya. Para sa ikatlong katanungan, laging bumabagsak sa klase ang mag-aaral na hindi pumapasok. Ayon sa kasalukuyang survey ng Department of Education, isa sa bawat 10 mag-aaral ay bumabagsak dahil sa pagliban sa klase. Kung ang sagot mo ay argumento, tumpak. Tama ka ulit. Argumento ang sagot dahil mayroong basihan sa sinabing pahayag. Dumako na tayo sa ika-4. Para kayong mga daga. Ang tamang sagot ay hindi. Dahil naglahad lang ito ng isang pahayag na walang basihan. At sa panghuling katanungan, mas masayang maglaro ng video games kaysa sa magbasa. Ano ang sagot mo sa huling item? Kung argumento ang sagot mo, tama ka. Dahil nagpapakita ang pahayag ng isang pangangatwiran na mas okay ang maglaro ng video games kaysa sa magbasa. Ilan ang score na iyong nakuha sa ating pagsasanay? Nakakuha ka ba na 4 o 5? Kung ganon, palakpakan kita dahil napakahusay mo. Kung ikaw naman ay nakakuha ng 2 o wala, huwag kang malungkot. Dahil hahasain pa ni Ginoong Al ang iyong kaalaman upang higit mong maintindihan ang aralin na inyong tatalakayin. Ginoong Al, sa tingin ko ay handa na silang muli sa pagpapatuloy ng iyong pagtalakay sa inyong aralin. Salamat, Binibining Wapaw. Huwag kayong mag-alala dahil sasamahan tayo muli mamaya ni Binibining Wapaw. Ngayon, ating pagpatuloy ang ating aralin. Alam kong naiintindihan mo na kung ano ang isang pahayag na argumento. Mahalaga ang argumento dahil sa pamamagitan nito ay matutukoy mo ang isang pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Tandaan, kapag ang isang pahayag ay base sa sariling pananaw, sariling karanasan, o napapansin sa mga pangyayari sa paligid,
na hindi pa napapatunayan, ito ay isang opinyon. Samantala, kapag ang isang pahayag ay base sa mga tunay na kaganapan, bagay at kaalaman na napatunayan na ng nakararami o ng sensya, ito ay masusing pinag-aaralan at napatunayan na ng mga profesional at mga eksperto. Ito ay isang katotohanan. Ngayon naman ay dumako tayo sa tanong ko, anong sino? Kailangan na bang i-phase out ang jeepney bilang pampublikong transportasyon? Hindi. Hindi. Hindi pa po. Hindi po. Sa akin, hindi pa po. Hindi. Hindi po. Kasi po ang jeepney ay mas nauna po sa mga modern jeepney ngayon, and ang jeepney po ay tatak na ng mga Pilipino po. Dapat bang paluin ang isang bata kapag dinidisiplina? Hindi. Oo. Opo. Hindi rin po. Opo. Hindi. Hindi po. Kasi po, mga bata pa po sila, dapat pong turuan ng tama at turo yung mali sa hindi dapat gawin nila. Saka, meron pong batas na nangangalaga po sa kanila na Bantay Bata 163. Dapat bang limitahan ang paggamit ng gadget ng mga kabataan? Oo. Oo. Yes po. Opo. Opo. Oo. Opo, mahalaga ang limitahan ng paggamit ng gadget ng mga kabataan dahil ayon sa sensya, ang tuloy-tuloy na paggamit nito ay maaari magdulot na tinatawag nating carpal tunnel syndrome. Okay lang bang manligaw o magpaligaw gamit ang cellphone? Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi. Hindi. Kasi pwede mo naman ligawan sa personal para maramdaman niya kung gaano mo siya kamahal. Tara na! At muli nating asayan ang kaalaman mo sa isa pang konsepto matututuhan. Para sa ating panutok, basahin mabuti ang mga sumusunod na argumento at isulat sa papel kung anong uri ito. Opinyon ba o katotohanan? Sa unang bilang, maraming naghihirap sa buhay. Katunayan, may mga pamilyang isang beses lang kumain sa maghapon. Hindi nila alam kung saan nila pupunin ang susunod na kakainin. Ano ang sagot? Tama! Ang sagot ay katotohanan dahil may binanggit na pagpapatunay. Punta na tayo sa pangalawa. Dahil sa kahirapan ng buhay, kaya maraming nangyayaring krimen. Ang kahirapan ang isa sa mga ugat, kaya may nangyayaring pagnanakaw. Ano ang naging sagot? Tupa! Ang sagot ay opinyon dahil base ito sa sariling kaisipan o pananaw. Dito na tayo sa pangatlong bilang. Kilala ang mga Pilipino sa galing sa musika. May mga awit at manunugtog na Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. At marami sa kanila ang nanding tanyag at matagumpay. Ano ang sagot dito? Tama, ang sagot ay makatotohanan. Para sa ika-4 na bilang, ayon sa mga mangungula o psychic, malapit na magunaw ang mundo. Marami kasing sinyalis ang nangyayari sa ngayon, gaya ng pagbaha, paglindol ng malakas, paglaganap ng sakit, pagputok ng bulkan, at pagkagutom ng maraming tao. Ano ang sagot mo dito? Tama, kung opinyon ang iyong sagot dahil binanggit ang punto
ay hindi galing sa isang profesional o sensya. Para sa ikalimang bilaw, talagang napakahusay ng Pilipino sa musika. Kahit daon ng halaman ay nagagawang instrumento, gaya ng ginawa ni Levi Celerio na isang tunay na maestro sa musika. Ano sa tingin mo ang sagot? Tama, ang sagot ay katotohanan. Ito ay sa kandahilanang napatunayan na o nangyari na ang ideya na inilahat. Oh, kumusta? Ilan ang score na nakuha mo? Kung nakakuha ka ng 4 pataas ay binabati kita at talagang nanindigan mo ang ating paksang aralin. Kung medyo mababa naman yung score, ay huwag kang mag-alala dahil pwede pang balik-balikan ang video lesson na ito na kung saan yung parte na hindi naging malinaw sa'yo. At isa ka to parang muli ang pagsagot upang maging malinaw sa'yo at alam mo na ang mahalagang konsepto ng aralin. Talaga nga umaapaw ang kaalaman o konsepto ang araw mo ngayon. Kaya't handa ka na bang ilahad ang mga mahalagang konsepto na iyong natutuhan? Bilang pagbubuod, ano ang dapat mong tandaan kapag bilanggit ang salitang argumento? Ito ay mga dahilan o ebidensya na inilalahat o pinupunto. Ito rin ay may dalawang uri, ang pahayag ng opinyon at katotohanan. Ang opinyon ay pagpapahayag ayon sa paniniwala o sarili mong ideya at walang sapat na basihan o walang pagpapatunay. Samantalang ang katotohanan ay pagpapahayag ng tunay na kaganapan, bagay at kaalaman na napatunayan na ng nakararami o ng sensya. Basahin mabuti ang saraysay. Kopyahin sa papel ang mga argumento na nagpapakita sa teksto at isulat sa iyong sagutang papel. Sumulat din ng 2 pahayag ng opinyon at 3 katotohanan ayon sa nabasang teksto. Sasagutan natin ito sa susunod na episode. Edukasyon sa panahon ng pandemya, isang pambabalik tanaw. Sa kabila ng hirap na dinanas natin noong kasagsagan ng pandemya, hindi pa rin natin maisasantabi ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa edukasyon. Naihahatid nga ba sa mga mag-aaral ang nararapat na aralin gayong mahigpit na pinagbabawal sa mga bata ang pagpasok sa mga paaralan? May mga paraan upang pagpatuloy ang pagkatuto ng mga bata na kahit ngayon ay sinasagawa pa rin kapag may kanselasyon ng klase. Kahit na hindi sila formal na makapasok sa paaralan. Isa na rito ang pagkatutong modular na siyang ginagamit ng karamihan. Mayroong pagkatuto gamit ang radyo at telebisyon. Sa mga may connection sa internet ay maaaring mag-online learning. Anumang uri ng pagkatuto, ang mahalaga ay may patuloy ang edukasyon sa mga mag-aaral sa anumang pagkakataon. Isa na namang makabuluhang aralin ang ating natalakay at natutuhan sa araw na ito. Binabati kita at natapos mo ang lahat ng mga gawain. Muli, ako si Ginoan ang aalalay sa iyo. Dito lang sa Filipino Kaalaman. Paalam!